Kayo'y mula sa pambansang ospital, pinakamagagaling na chief physician, at kahit sakit sa ulo ng mahal na hari, di nyo mapigilan! Patawad, mahal na hari! Patawad, Reyna Consuelo! Ang sakit sa ulo ko. Isang buwan nang naghahanap ng lunas, pero walang pagbabago. Mukhang bukod sa mentor ng hari na si Mateo Santos, walang makakagamot. Sayang lang, matagal na siyang nagretiro sa San Pedro. Thomas! Magpadala agad sa San Pedro. Tawagin si Mentor Santos. Reyna Consuelo, sa San Pedro, pabalik-balik, sin araw ang biyahe. Sobrang sakit ng mahal na hari. Baka... Di ko na kaya. Pupunta agad sa San Pedro. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Di ba si Miracle Dr. Santos yan? Bakit siya hinuli? Mabait si Miracle Dr. Santos. Sa mga mahihirap, libre ang paggamot. Anong batas ang bilabag niya? Salang si Mateo Santos. Ngayon, kakasuhan kita ng kawalang puso at pag-iwas sa pasyente. Amin ka ba? Nakakita ng tao na nagsasampa sa opisyal. Pero opisyal na nagsasampa sa tao? Opisyal na nagsasampa sa tao sa sarili pa niyang korte. Mateo Santos! Sagutin mo ko. Nitong nakaraang kalahating buwan, may kakaibang sakit ang anak ko. 3 beses na akong nagdala ng mamahaling regalo para pakiusapan kang gamutin siya. Bakit mo pa ulit-ulit na tinanggihan? Paano mo masasabing magaling kang doktor? Malinaw na mayabang ka. Wala kang respeto sa akin. Anong nangyayari rito? Mayor Gregorio! Alam ng lahat dito na ang mga doktor na nagamot kay Isabela ay sabing di kaya. Kaya lahat sila hinuli mo! Gagamutin ba o papatayin? Ilabas siya! Sir Gregorio, di sa ayaw kong gamutin. Pero ang sakit ng anak nyo, baka sa mundong ito, ikaw lang ang makakagamot. Wala akong magagawa. Anong kakaibang sakit yan? Mayor lang ang makakagamot? Ngayon ko lang narinig na pwedeng magamot ng mayor. Kalokohan! Hindi ako doktor! Paano ko gagamutin? Tingin ko'y puro yabang ka lang. Nagpapanggap ng miracle doctor para manloko. Mga bantay! Ipakulong siya! Ipapatapon siya! Ama! Tulong! Masakit! Mateo Santos! Ngayon din, gamutin mo ang anak ko. Kung gagaling siya, palalampasin ko to. Kung hindi, pupugutan kita. Miss Isabela, kamakailan ba'y naramdaman mong bigat ng katawan mo? Kahit walang lasa, nagugutom ka pa rin. Parang isang bibig kumakain, pero 2 bibig nagugutom. Ibig sabihin ba? Mateo Santos, anong nakita mo? May nasa loob ba ng anak ko? Sabi ko nga, ang sakit ni Isabela, kayo lang ang makakagamot. Depende yan kung gusto nyo ang buhay ng anak nyo o ang danggal ng mayor. Anong ibig sabihin? Kung gusto nyo ng buhay, ang lihim na ito ay dapat ilantad. Pero magiging issue ito sa bayan at masisira ang danggal nyo. Kaya ang mga doktor noon, mas gusto pang makulong kaysa sabihin ang totoo. Kung danggal, pupunta na ako sa kulungan para malumanay siyang mamatay.
Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ngayon din, linawin mo to. Kung walang matinong sagot, paninira yan. Pinaglalaruan mo ko. Mas malala ang parusa. Sir Gregorio, sa tabi na lang po tayo. Sabihin mo! Kung ganon, congrats, Sir Gregorio. Ang anak nyo, buntis po siya. Magiging lolo na po kayo. Diyos ko! Buntis! Di pa kasal si Isabela! Adultery to! Yung naunang doktor, bakit di napansin na buntis siya? Doktor ka, magkakamali ka ba? Baka pag nagsabi ng totoo, patay ka na agad. Walang kwentang doktor! Walang kwenta kang doktor! Ang lakas ng loob mong sirain ang puri ng anak ko. Dalaga pa ang anak ko. Kamay ng lalaki di pa niya nahawakan. Paano siya mabubuntis? Ama, tama na po. Wow, totoo nga. Ang anak ni Mayor ay may kalaguyo. Manahimik! Ano pang hinihintay nyo? Ang hayop na nagsasabong ito, kalag ka rin palamas at pugutan. Huwag po, Gino! Huwag po ninyong gawin! Alis! Kailangan ko siyang patayin na yun din. Gino! Sa labas po ngayon, maraming tao na nanonood. Kung papatayin si Mateo Santos, lalo lang maniniwala ang lahat. Ang tsismis sa labas, lalong lalala. Kung gayang ngayon, papalayain ko ba siya? Gino, kailangan nating humanap ng tiempo para mahanap ang kahinaan niya at pilitin siyang umamin na ang sinabi niya kanina ay puro paninira lang. Sa gayon, malilinis ang pangalan niyo, pati na rin po ni Miss. Walang kwentang doktor. Itatabi ko muna ang ulo mo ng 2 araw. Tapos na. Gino, nahanap ng lalaki. Si General Roberto ng Fort Caballo. 1 taon nang nakalipas, nagdasal sa bundok si Miss at nakilala si Roberto. Mula noon, mula panahon sa panahon, nagkukunwari si Miss na magdasal para magkita sila ni Roberto. Suel! Anak ng mayor. Nanggahas kang makipagtalik sa leader ng bandido. Gino, pag kumalat ito, Hindi lang ang dangal ko. Pati na ang posisyon ko ay mawawala. Magpadala ng eksperto sa Fort Caballo at dalhin sa akin ang ulo ni Roberto. Teka. Pati si Mateo Santos. Bantayan nyo. Pag may makitang butas, ako mismo ang papatay sa kanya. Mahal na hari! Tomas, gaano kalayo pa ang San Pedro? Mahal na Reyna, nasa distrito ng San Miguel na po tayo. Pero, pabalik sa San Pedro, 3 araw pa po. Mabagal ang karuahe. Ang sakit ng hari ay di na pwedeng ipagpaliban. Kapitan Andres! Nandito po. Pinakamagaling kang lumaban at pinakamagaling sa kabayo. Utos ko sa'yo ngayon din, lumipat sa mabilis na kabayo at dalhin ang hari ng maaga sa San Pedro para hanapin ang mentor ng hari. Kapag may nangyaring masama sa hari, pananagutin kita! Masusunod po. Guro, kahapon, pinahiya natin ng walang hiyang si Mayor Gregorio. Ang liit ng utak niya, siguradong hahanap siya ng pagkakataong gumanti. Palagi na malupit si Mayor Gregorio. Ituringan lang natin na leksyon sa kanya. Guro, may dugong kabaong! Napakawalang kwenta. Paano magkakadugo ang kabaong? Teka, tigil muna kayo.
Teka, sino mga bulag na to? Ang tabang mumarang at guluhin ng patay. Sino po ba ang nasa kabao? Siyempre, ang isang patay. Pwede bang buksan para makita ni Santos? Buksan ng kabaong? Tingin ko gusto nilang guluhin ang libing ng kuya ko. Tara mga kasama, hulihin ang mga walang modo na to. Anong ginagawa niyo? Ang guro ko ay si Miracle Dr. Santos. Teka lang! Miracle Dr. Santos po kayo? Kuya Segundo, ano kung Miracle Dr. Santos? 3 araw nung patay si kuya. Mabubuhay pa ba siya? Tingin ko, gusto niya lang bastusin ang patay na kuya ko. Pedro, umayos ka! Miracle Dr. Santos, pasensya na sa kapatid ko, nagkamali siya. Patawad po. Kaso, matagal nang patay si kuya. Kahit gaano ka kagaling, baka mahirap na siyang ilitas sa kamay ng kamatayan. Anong sinasabi mo? Kahit si kamatayan pa, kapag ginagawa kay guro ko, baka di niya magawa. Sa tingin ni Santos, may hininga pa ang nasa kabaong. May pag-asa pa kung bubuksan ngayon. Kung maghihintay pa, siguradong kahit Diyos di na siya maililigtas. Teka. Sige mga kasama, buksan ang kabaong. Tatarito. Kuya! Gising na! May hininga na si kuya! Buhay na siya! Nailigtas na niya! 3 tusok lang ni Miracle Dr. Santos. Nabuhay na si kuya! Nabuhay muli! Miracle Doctor! Parang Diyos na bumaba! May namong dugo lang sa ugat niya, kaya nagpanggap siyang patay. Ginamit ko ang karayom para ilabas ang dugo. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Miracle Dr. Santos, kasalanan ko, di ko kayo nakilala. Tanggapin niyo ang paggalang ko. Salamat, Miracle Dr. Santos, sa pagligtas kay kuya. Tanggapin niyo ang pasasalamat namin. Salamat, Miracle Dr. Santos, sa pagligtas sa buhay ko! Ako si Roberto, pinuno ng Fort Tabayo. Salamat sa pagligtas Fort Caballo? Mga bandido kayo. Miracle Dr. Santos! Miracle Dr. Santos! Sandali! Bayad po ito! Tanggapin niyo! Pataka lang na Wumingtang, 4 barya sa papunta, 100 barya sa karayom, 60 barya sa malalang sakit. Bilang doktor, saktong bayad lang. Akala ko mga ipokrito ang matuwid. Di ko inasahan na may tulad ni Sir Santos na tapat sa prinsipyo at matuwid na tao. Pero di ko ugali na di bumawi si Roberto. Kapitan Andres Wag, maging bastos. Siya ang aking guro, Mateo Santos. Patawa po, patawa. Mento ng hari. Mahal na hari. Mahal na hari. Guro. Sumakit ang ulo ng hari hanggang sa utak. Lalagyan ko agad ng karayom ang hari. Ano? Hindi patay si Roberto? Mayor, sabi nila, patay na si Roberto. Nailibing na nga siya. Tapos ano? Tapos dumaan si Mateo Santos at binuhay niya ito. Si Mateo Santos na naman. Pinagligtas ko sa anak ko. Ayaw niya. Tapos pumunta pa para iligtas ang bandido. Mayor, baka magamit natin ito para sa plano. Dahil itong si Mateo Santos ay nagbigay ng butas,
hindi ko na pwedeng tanggihan. Sa kasong kasabwat ng bandido, hulihin siya. Tapos, pilitin siyang umamin na ang mga sinabi niya ay utos ng bandido. Para linisin ang pangalan ko. Napakatalino, Mayor. Kapitan Andres, pulso ng hari ay panandalian ng maayos. Pero para mabuhay siya, kulang pa ng napakahalagang sangkap. Dahon ng agimat. Mentor ng hari, saan makakabili ng dahon ng agimat? Diyan mabibili. Espesyal ang damo ito. Tumutubo lang sa labas ng bayan, sa bangin ng bundok kamatayan. Kung hindi magaling, di yan mahuhuli. Huwag mag-alala, mentor ng hari. Ipapakuha ko ang dahon ng agimat. Ligtas na pera bilang pasasalamat sa Miracle Doctor. Roberto Forcabayo. Hayaan na. Bukas, dali ng pera sa bahay bata. Huliin ang kasabwat ng bandido, ang mabigat na kriminal. Gregorio! Ang tapang mong pumasok! Pinapatupad ko lang ang batas! Pinapatupad ko lang ang batas! Mateo Santos! Kasabwat ka ng bandido! Nandito na ang ebidensya! Amin ka pa ba? Hindi ako kasabwat! Ito ay para sa bahay bata! Kasagwat ka man o hindi, hindi ikaw ang masusunod. Mga kawal, dalhin sa kulungan, pahirapan siya. At saka, ang kasabwat sa likod, hulihin din. Tigil, kilala niyo ba siya? Pag ginalaw siya, uubusin ang pamilya niyo! Ang yabang mo, sa San Pedro, walang sinuman na di ko kayang galawin. Gregorio! Idirat mo ang mata mo! Tingnan mo! Siya ang mahal na hari! Mahal na hari, Mateo Santos, di ko inakalang para mabuhay, kaya mong gumawa ng ganitong palusot. Nasa Palasyo Real ang hari. Bakit siya pupunta sa bulok mong klinika? At lalo na't parang patay na siya. Kasabwat ka ng bandido, kaya kasabwat din siya. Hulihin silang dalawa. Pag lumaban, patayin agad. Gregorio! Magsisisi ka! Mahal na hari! Mahal na hari! Gobernador, sabi ng gwardiya, ang mahal na hari ay darating na sa distrito ng San Miguel. Isang buwan ang nakalipas, biglang bumaba ang hari para mag-inspeksyon. Na yung nasa San Miguel ako ay dapat maghanda ng maayos. Kung mapapasaya ko ang mahal na hari, tiyak na aangat ang buhay ko. Iparating, mag-lockdown ang buong lungsod. Ang mga mabahong pulubi sa kalsada, ikulong lahat sa kulungan. Masusunod. Teka! Iparating sa buong San Miguel na mag-ingat lahat. Sa manugang kong si Gregorio, magpadala ng sunat, maghanda ng maayos. Kung siya makapagpapakita sa mahal na hari, baka ma-promote pa siya. Sige na. Masusunod. Mahal na hari. Mahal na hari. Mateo Santos, kasabwat ka ng bandido. Malaking krimen yan. Ayon sa batas,
Dapat kang bitayin! Malinis ang konsensya ko. Kailan ako naging kasabwat? Alam kong tatanggi ka. Ipatawag ang saksi. Ikaw? Gising na! May hininga na si Kuya! Miracle Dr. Santos, niligtas niyo si Kuya. Gusto ko pong magpasalamat pero di ko inasahan na madamay kayo. Gumamot ng bandido, tumanggap ng pera. Ngayong nahuni ka na, sasabihin, di ka kasabwat ng bandido. Ang pagliligtas ay tungkulin ng doktor. Sa pagiging kasabwat ng bandido, anong kinalaman nito? Mateo Santos, kahit anong sabihin mo, wala itong silbi. Katotohanan na ang kasabwat ka ng bandido. Pero, kung payag ka na umami na utos ng bandido, nasiraan ng malaswa ang anak ko, pwede kitang patayin ng mabilis. Kung hindi, ayon sa batas ng bayan, tiyak na puputulin kita. Ito pala ang plano mo. Pinagbibintang ka lang. Ako, si Mateo Santos. Hinding-hindi amin. Di amin. Madali yan. Subukan nyo! Kamay ko. Ay, para gamutin ang mahal na hari. Pag naantalang gamutan niya, kahit 10 ulo pa kayo, di sapat para putulin. Gawin nyo. Sir, ang mukha ni Mateo ay di nagpapanggap. Paano kung totoo siya? Kalokohan. Sir, mula kay Sir Manuel, isang lihim na sulat. Tahimik na ang palasyo. Ang mahal na hari ay darating sa distrito ng San Miguel. Huwag magpabaya. Ang galing mo, Mateo Santos. Ako, muntik na kitong maloko. Sabihin ko sa'yo, ito'y mula sa biyenan ko, kanyang sulat. Darating ang mahal na hari sa distrito ng San Miguel ngayon. At nagsisinungaling ka pa. Asin, sirahin ang kamay niya. Ikaw! Gregorio! Magsisisi ka! Bitawan! Lapastangan, mga walang hiya, ginalaw ang mentor ng hari. Ang kasabot niya, pahirapan din. Opo! Ako po si Manuel Lim, naduluksa sa mahal na hari at sa Reyna Consuelo. Tumayo ka. Salamat po. Reyna Consuelo, nandito ang mga kawal na mahal na hari. Bakit wala ang mahal na hari? Mauna na ang mahal na hari sa San Pedro. Sa oras na yon, dapat nandoon na siya. Ikaw, sumama ka sa akin sa San Pedro. Huwag mag-alala, Reyna Consuelo. Si Mayor Gregorio ng San Pedro ay manugang ko po, matapat siya at mahusay mamuno. Siguradong ang mahal na hari ay magiging masaya. Buti na lang sinabihan ko si Gregorio para maghanda. Sa harap ng mahal na hari, mampapakita siya ng galing. Mahal na hari! Mahal na hari! Mayor Gregorio, anong ginagawa mo? Kasabwat ka ng bandido. Sinisiraan mo ko, kaya naging katatawanan ako. Kahit di ka umamin, pupugutan kita sa publiko, sakay papahayag ang kasalanan mo. Subukan mo, Mayor Gregorio! Di ka ba takot na madamay ang pamilya mo? Pupugutan ko muna ang mga ulo ninyong bandido, sakay susumbong sa palasyo, at tiyak na aangat ang posisyon ko. Mas isipin mo na lang kung may mag-aasikaso sa bangkay mo. Dalhin sa bitayan, pugutan sa tanghali.
Masusunod! Mahal na hari, mahal na hari, mahal na hari. Maayos ang San Pedro. Totoo nga ang sinabi ng gobernador. Magaling nga si Mayor Gregorio. Patayin ang bandidong doktor na yan! Patayin siya! Patayin siya! Patayin! Anong nangyayari sa unahan? Bakit ang ingay? Tigil! Mahal na Reyna, nabalitaan pong nahuli ni Mayor Gregorio ang 2 lider ng bandido at dadalhin sa bitayan. Isa raw sa kanila ay isang doktor na nagpanggap na nagpapagagamot at lihim na kasabwat para siraan sa publiko ang anak ng mayor na may kalaguyo. Nakita ito ni Mayor Gregorio at nahuli sila sa akto. Bilang isang doktor, wala siyang dangal at kasabot ang bandido, dapat lang siyang patayin. Maganda ang ginawa ni Mayor Gregorio sa pagbisita kay Mentor Villanueva, pwede ko siyang ipagdasal sa mahal na hari. Hindi naman imposible. Salamat po sa awa niyo, mahal na Reyna. Mahal na Reyna, magulo ang daan. Hayaan na po silang mauna para di maabala ang karwahe ng Reyna. Patayin ang bandidong doktor na yan! Patayin siya! Mentor Santos! Nandiyan ba si Mentor Santos? Mentor Santos! Sinabi sa akin ng mahal na hari na nandito ang klinika ng mentor ng hari. Nakakapagtaka. Wala rin si Kapitan Andres. Saan tayo sila nagpunta? Mga Ginoo, hinahanap niyo ba si Miracle Dr. Santos? Opo. Tanong ko lang po, nasaan si Miracle Dr. Santos? Mukhang galing kayo sa malayo para magpadamot. Di niyo pa ba alam? May nangyari kay Miracle Dr. Santos. Kagabi, may mga sundalo na pumasok sa bahay niya. Sinabing kasabwat ng bandido at nagtago ng bandido kaya hinuli siya agad. Sa oras ngayon, baka pinugutan na siya sa bitayan. Ang nasa karwahe kanina ay ang mahal na hari at mentor ng hari! Mahal na Reyna! Mahal na Reyna! Mayor, sabi ng mga kawal, si Sir Manuel ay kasama na ang mahal na hari at Reyna Consuelo pumapasok na sa lungsod. Ngayon ang oras para linisin ang pangalan nyo, patayin ang mga kriminal at sa harap ng mahal na hari, magpakita ng galing. Mga kababayan, siguradong narinig nyo na ang mga tsismis sa anak ko. Ako ay malinaw na nagsasabi, ang lahat ng ito ay gawa ng kriminal na si Mateo Santos para siraan kami. Si Mateo Santos, kasabwat ng mga bandido sa Port Caballo. Ang nasa tabi niya ay kasabwat niya. Ito ang kanilang kasulatan ng pag-amin. Nahuli na sila sa akto. Ako ay ipapapatay sila ngayon sa harap ng lahat para ibalik sa San Pedro ang kapayapaan. Umulan ng snow! Sa kasulatan, marka lang palad, walang pirma! Walang hinakang opisyal! Pinilit nyo lang sila kumamin! Ang guro ko ay nagpagamot lang sa isang tao, tapos pinagbinta mo na bandido siya! Pakawalan ng guro ko! Pakawalan ng guro ko! Mapaparusahan ka ng langit! Paano mangyayari yun? Maraming iligtas si Miracle Dr. Santos. Paano naging bandido? Di niyo ba nakikita? Gumagawa lang ng kwento ang mayor. Siguradong patay na si Miracle Dr. Santos. Bilisan nyo! Kapag may nangyari sa mahal na hari at mentor ng hari, uubusin ko ang angkan nyo! Walang hiya si Mayor Gregorio. Kapag may nangyari sa mahal na hari at mentor ng hari, kaya nating mamatay kahit ilang beses. Sinong walang hiya to?
na nang iimbento sa harap ng lahat. Hulihin siya at patayin din. Gregorio! Di lang pinilit mong umamin. Gusto mo pang patayin ang mahal na hari. Dapat ka lang mapugutan ng ulo. Patay na kayo, pero nagsasalita pa. Isa kayong kasabwat ng bandido at nagpapanggap na hari. 2 parusang kamatayan. Ako mismo ang papatay sa inyo, dito mismo. Mahal na hari. Tigil! Sinong humaharang? Narito si Reina Consuelo! Ako po, Mayor Gregorio ng San Pedro. Nagbibigay po kayo po, Reina Consuelo. Reina Consuelo. Isa sa kanila'y peking doktor na kasabwat ng bandido at ang isa'y kasabwat niyang bandido. Lumayas ka! Reina Consuelo! Reina Consuelo! Mahal na hari! Mahal na hari! Menta ng hari! Mahal na hari? Gregorio! Pupugutan kita ng ulo! Gregorio! Pupugutan kita ng ulo! Ang nagtangkang pumatay sa mahal na hari at nagsamantala sa mga tapat, dalhin sa munisipyo! Dalhin sa munisipyo! Maawa po kayo, Reina Consuelo. Hindi ko po talaga alam na siya ang mahal na hari. Tubi. Miracle Dr. Santos! Naging bulag po ako! Maawa po kayo sa akin! Patawarin niyo po ako! Amang Binan! Tulungan niyo ako! Kailangan niyo ko ipakiusap sa Reina Consuelo! Wanang hiya! Nabulag ka ba talaga? Di mo kilala ang mahal na hari at mentor ng hari? Ang pamilya namin, anong kasalanan ang nagawa para magkaroon ng manugang na tulad mo? Papatayin ang buong angkan natin! Kung gusto mong mamatay, huwag mo kong idamay! Dalhin muna sa pahingahan ang mahal na hari bago gamutin. Opo. Dalhin sa korte! Ako mismo ang hahatol! Kakaiba. Naging bilanggong mayor. Sa sarili niya munisipyo. Labayad din sa wakas ang kurap na opisyal. Ang sarap sa pakiramdam. Gregorio, gumamit ka ng matinding pahirap at inabuso ang mahal na hari at mentor ng hari. Kamatayan ang parusa nito. Amin ka ba? Reina Consuelo! Mahusay po kayo! Kahit amang biyeno na ko ni Gregorio, pero sa galitong traidor, hinding-hindi kami magkakampi. Handa akong ipakamatay siya para tapusin ang basurang ito para sa batas ng bayan. Amang Binan! Bakit niyo ako pinabayaan? Mga kawal! Ang traidor na si Gregorio! Ilabas at pugutan! Maawa po kayo, Reina Consuelo! Reina Consuelo! Amang Binan! Rangga, kung gusto mong mabuhay, isisi mo kay Mateo Santos ang krimen. Ilagay lahat ng sisi sa kanya. Sa ganito, baka may pag-asa ka pang mabuhay. Sa harap ng maraming tao, kahit pa ang reyna, ay di lalabag sa batas ng bayan. Reina Consuelo! Inosente po ako! Inosente po ako! Patay ka na! Nagmamakaawa ka pa! Reina Consuelo, bulag po ako. Di ko nakilala ang mahal na hari. Di ko nakilala ang mahal na hari. Di ko nakilala ang mahal na hari. Dapat lang po ako mamatay. Pero lahat ng ito, ako po ay nadamay kay Mateo Santos. Kung di kasabot sa bandido si Mateo Santos at di siya lihim,
Paano ko po ang kasama niyang mahal na hari ay mapagkamalang bandido? Reyna Consuelo, lahat ng ito ay dahil kay Mateo Santos. Bakit kasalanan ni Miracle Dr. Santos? Walang hiya. Para makalusot, sinisiraan pa niya si Miracle Dr. Santos. Walang hiya! Pero narinig ko nga noon, kasabot daw si Miracle Dr. Santos sa Fort Caballo. Baka totoo yun? Lapastangan! Ang mentor ng hari ay santo! Bakit siya kakampi sa bandido? Para lang makalusot, nagpapakalat yan ng gulo. Mga kawal! Ang traidor na to nga ninira ng mabuti, taladya rin palabas. Reyna Consuelo, dahil ba mentor ng hari si Mateo Santos? Kaya nyo nang baliwalay na kasabwat niya sa bandido. Pang nalaman ito ng taumbayan, paano nila titignan ng hustisya ng palasyo? Ang batas ng bayan, isang biro lang ba? Opo, Reyna Consuelo. Kung di aalamin ang kasabwat sa bandido ni Mateo Santos bago pumatay, baka mawalan ng pag-asa ang mga tapat na opisyal at iisipin ng taumbayan na abusado ang palasyo. Ang batas ng bayan, kasabwat daw ang mentor ng hari sa bandido. May ebidensya ba? Di po ako nagsisinungaling. Reyna Consuelo, tawagin ang testigong si Juan Reyes at ang suspect na si Mateo Santos sa korte! Tingnan niyo, mukhang patay na siya. Diyos ko! Miracle Dr. Santos! Mayor Gregorio, hayop ka! Pinahirapan mo siya ng ganito! Reyna Consuelo, tingnan niyo! Salaysay ni Bandido Juan Reyes. Kamakailan, si General Roberto ng Fort Caballo ay malapit ng mamatay. Si Mateo Santos ang tumulong at nagligtas sa kanya. Bilang kabayaran, nagbigay si Roberto ng isang sako ng ginto at kayamanan. Nakita ito sa bahay ni Mateo Santos, nahuli sa akto. Mayor Gregorio, akala mo batanga ako? Pinabugbog mo siya hanggang di na makapagsalita. Ang salaysay na to, malinaw na sa pilitan lang. Reyna Consuelo, hindi niyo po alam. Ang mga bandido ng Fort Caballo ay nagnanakaw at walang awa. Ang mga kamay nila ay puno ng dugo ng mga taga San Pedro. Sa mga ganitong kriminal, kung hindi ko sila pinahirapan, paano nila sasabihin ang totoo? Kahit malupit ang parusa, para to sa kapayapaan. May nakasaad sa batas ng bayan na sa mga matitigas ang ulo at malulupit na kriminal ay pwedeng parusahan. Ang ginawa ko ay para sa bayan. Malinis ang konsensya ko, Reyna Consuelo. Tama si Mayor. Sa mga malulupit na bandido, dapat lang yan. Kung ganun, totoo ba ang nakasulat sa salaysay? Niligtas talaga ni Miracle Dr. Santos ang bandido at tumanggap ng suhol? Reyna Consuelo, umamin na si Juan Reyes. Kasabwat si Mateo Santos sa bandido at ito'y katotohanan. Ayon sa batas ng bayan, parusahan niyo sila. Reyna Consuelo, nung malakas ang hari, ang pinakaayaw niya ay ang mga bandido. Ngayon, kasabwat si Mateo Santos sa bandido at kumpleto ang ebidensya. Kung pagtatakpan niyo siya, paano maniniwala ang lahat? Paano pa masusunod ang batas ng bayan at ang nadurusa nating bayan, Reyna Consuelo? Parusahan ang kasabwat! Reyna Consuelo, huwag magbabar!
Ang talino ni Mayor Gregorio. Ginamit ang batas at taong bayan para ipahiya ko. Dahil kumpleto ang ebidensya, mga kawal. Dalhin si Mateo Santos sa kulungan muna. Pagdising ang mahal na hari, saka magpapasya. Reyna Consuelo, maliit na bagay ang aking pagkakamali. Pero hindi na makapaghintay ang kalusugan ng mahal na hari. Malubha ang kalagayan ng mahal na hari. Sa buong bayan ng Malaya, ako lang ang nakakaalam sa sakit ng mahal na hari. Pakiusap, payagan niyo po ako na unahin siyang gamutin. Saka na natin pag-usapan ng iba kapag nagising na siya. May punto ang mentor ng hari. Ang sakit ng mahal na hari, si mentor ng hari lang ang makakagamot. Unahin ang paggamot sa mahal na hari. Ang yabang mo. Wala nga bang doktor sa pambansang ospital? Isang barangay healer pa ang nagsasalita ng ganyan. Head Medical Judge Ramon Villanueva, nagpupugay po, Reyna Consuelo. Nahuli po ako sa pagdating. Patawad po, Reyna Consuelo. Kuya ko sa pag-aaral sermon, kung mapagaling niya ang mahal na hari at ipakiusap niya tayo, may pag-asa pa tayo. Chief Physician Villanueva, nang sumakit ang ulo ng mahal na hari, lahat ng kasamang doktor ay walang magawa. Ilang araw lang, sigurado ka na ulit. Reyna Consuelo, nitong mga araw, hinanap ko sa mga lumang aklat. At sa wakas, ay natagpuan ko ang isang reseta ng herbal decoction. Siguradong gagaling siya nito. Malalimang sakit sa ulo ng mahal na hari. Napakahinana ng kanyang utak. Kung gagamit ka ng matapang na herbal decoction, hindi lang ito makakaginhawa sa kanya, kundi lalo pang lalala ang kanyang sakit. Taong mamamatay na, sino ka ba? Sarasot taon akong doktor. At huwaran ng mga doktor. Wala kang karapatang magyabang sa harap ko. Reyna Consuelo, tama si Chief Medical Judge. Takot lang mamatay si Mateo Santos. Sinadya niyang magpaligoy-ligoy, Reyna Consuelo? Reyna Consuelo, isang death row inmate siya. Paano niya gagamutin ang mahal na hari? Lalo na't sira na ang mga kamay niya. Takot po ako na lalo siyang pahirapan ang mahal na hari. Sige, Chief Physician Villanueva. Dahil sigurado ka, ikaw na ang maggamot sa mahal na hari. Pag nagising ang mahal na hari, saka na natin pag-usapan ito. Kalaw ang mahal na hari! Ang sakit sa utak ng mahal na hari ay naalis ko na. Magigising na siya anumang sandali. Isang henyo si Chief Medical Judge. Ito ang tunay na medisina. Di tulad ni Mateo Santos, puro pananakot lang. Bakit mo ikukumpara ang kriminal na yan kay Chief Medical Judge? Ang mamamatay na lang. Ba't pa siya papatulan? Chief Physician Villanueva, anong nangyayari? Ito, ako. Dr. Villanueva, anong nangyari? Ito, ako. Walang kwentang doktor! Matapang na gamot sa utak, parang nagpapalala lang. Kung maghihintay pa, kahit Diyos ay di na makakagawa. Reyna Consuelo, payagan niyo po akong i-acupuncture ang mahal na hari. Payagan niyo po akong i-acupuncture ang mahal na hari. Huwag hayaang si Mateo gamutin ang mahal na hari. Kung may ligtas niya, tayo. Hey, siguradong mamatay. Hey, no Consuelo! Huwag niyo pong pakinggan siya! Isa lang siyang rebelde na kasabot ng bandido! Reyna Consuelo, subukan niyo na lang si Dr. Villanueva.
Mas mabuti yon kaysa kay Mateo. Tama na! Tama na! Mateo Santos, bibigyan kita ng pagkakataong bumawi. Basta iligtas ang mahal na hari, ang kaso sa bandido ay palalain ko. Opo. Paano kung si Mateo ay di mapagaling ang mahal na hari? Ipapangako ko ang buhay ko. Kung di ko siya mapagaling, kayo nang bahala. Mentor ng hari. Isang karayom. Guro. Di man lang hawak ni Mateo ang karayom. Paano siya gagamot? Pinaglalaruan niya ang buhay ng mahal na hari. Sa acupuncture, isang mali, malaking gulo. Kung masaktan mo ang mahalagang ugat ng mahal na hari, mababayaran mo yan ng buhay. Isa pang karayom. Guro! Reyna Consuelo. Ang dugo ng mahal na hari ay pansamantalang humupa. Kailan siya bidising? Para magising ang mahal na hari, kailangan pa ng dahon ng agimat. Pero, di ko rin alam kung swertehin ba na makuha ito. Di mo rin alam. Reyna Consuelo, malinaw na si Mateo. Di kayang gamutin ang mahal na hari, kaya naghahanap ng palusot. Tama. Sa taon na akong nagdodoktor, di ko pa narinig ang dahon ng agimat. Anong dahon ng agimat? Imahinasyon lang yan. Reyna Consuelo, sa tingin ko, gusto lang ni Mateo na gamitin ang paghahanap ng gamot para magpalipas ng oras at makatakas. Mentor ng hari, gumawa ka ng paraan! Kung walang dahon ng agimat, ako ay wala ring magagawa. Handa akong mamatay. Reyna Consuelo, pitayin niyo na ako! Reyna Consuelo, kami na po ang magpapatupad. Kapitan Andres. Reyna Consuelo, mentor ng hari. Huli po ang gamot. Bigay agad ang dahon ng agimat sa mentor ng hari. Dr. Lito, ipakulo ang gamot. Mateo Santos! Dahil napakagaling ng dahon ng agimat, siguradong sa loob ng 1 oras, gigising na ang mahal na hari, di ba? 1 oras ay sapat na. Ang yabang mo. Paano kung sa 1 oras, di pa rin magising ang mahal na hari? Kung ganon, kayo na ang bahala sa akin. Bakit pagkalipas ng 1 oras, di pa rin gising ang mahal na hari? Wala man lang. Kahit anong senyalis na digising siya, tiyak na patay na si Mateo Santos. Pag naparusahan si Mateo Santos, isisimula lang sa kanya ang kasalanan mo. Sa oras na yon, kakausapin ka ni Kuya Ramon at manilimutan ang lahat.
Reyna Consuelo, isang oras na po. Mahal na hari, di pa rin gising. Masama to! Dumudugo ang ilong ng mahal na hari! Mahal na hari? Mahal na hari! Namatay ang mahal na hari! Labastaran! Pinatay mo ang mahal na hari! Reyna Consuelo, hindi lang bandido si Mateo Santos. Pinatay pa niya ang mahal na hari! Dapat lang siya mamatay! Reyna Consuelo! Mga kawal! Ilabas at pugutan ang lapastangang to! Huwag niyo galawin siguro! Pag pinugutan si Mateo Santos, litas na tayo. Mateo Santos, tiyak na patay ka! Lapastanan! Sinong gagalaw sa aking mentor? Mahal na hari, gising na po kayo. Nung mahimatay ako, ang katawan ko ay di makagalaw, pero ang tainga ko ay malinaw na nakarinig. Mahal na hari! Ramon Villanueva, bilang head medical judge, nagmadali ka at abusong gumamot. Kung di dahil sa aking mentor, patay na sana ako. Iparating ang utos ko. Tanggalan ng pwesto si Ramon bilang medical judge at di na tatanggapin. Manuel Lim bilang governor, nagbuwag-buwag ka at nagtulungan. Di ka karapat-dapat. Ipakulong agad. Mahal na hari, alam ko pong mali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na hari, mahal na hari. At ikaw, abusong nagparusa. Inabuso ako. Pinalayuan ang kamay ng aking mentor. At nagtangkang patahimikin. Pugutan agad. Mahal na hari, nag-alala lang po ako sa bayan, kaya po nagkamali po ako sa inyo at sa mentor ng hari. Patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Miracle Dr. Santos! Miracle Dr. Santos! Mabuti kayong doktor! Pakiusap, iligtas niyo po ako! Basta't ipakiusap nyo sa hari, handa akong maging alipin nyo at pagsilbihan kayo habang buhay. Mayor Gregorio, Nandito po ako. di mo alam ang mali mo. Takot ka lang. Kung ngayon, di ang mahal na hari ang nasa kama, kundi ordinaryong tao. Kundi ordinaryong tao, iisipin mo pa ba ang mali mo? Hindi! Hindi! Ayoko mamatay! Ayoko mamatay! Ayoko mamatay! Mentor, kung hindi po kayo nagbuwis ng buhay, patay na sana ako. Akong si Xiao Qian, pakiusap, bumalik sa lungsod, maging pambansang mentor, mamuno sa pambansang ospital, at ayusin ang medisina. Mentor, sumama na sa amin. Mahal na hari, gusto ko pong maglakbay. Kung talagang gusto niyo pong magpasalamat, payagan niyo po akong maging isang manggagamot para protektahan ang bayan ng Malaya at ilayo sa sakit. Napakabuti mo, Mentor. Sa ngalan ng lahat, maraming salamat, Mentor. Maraming salamat, Mentor.
Director Lim, may ibang paraan pa ba? Bilang pinuno ng pambansang ospital, pinakamagaling ka sa bayan ng Malaya. Pero kahit ikaw, wala nang magawa. Ibig sabihin, takda nang mamatay si Maria Teresa. Don Fernando, kahit wala akong magawa para iligtas si Doña Maria Teresa, may mas magaling pa sa akin. Kung darating siya, tiyak na maililigtas si Doña Maria Teresa. Sino? Siya si Mateo Santos. Kahit barangay healer lang siya, pinagaling niya ang sakit ng mahal na hari. Ang unang estudyante ko, dating doktor ng pambansang ospital, si Dr. Ramon Villanueva. Nang makipaglaban sa kanya, tuluyang natalo. Nang magloon, pinag-aralan ko ang paraan niya. Napakagaling niya. Ang medisina niya ay higit sa akin. Sa probinsya, may ganyang magaling na tao. Ako mismo ang pupunta para sunduin siya. Sir, si Mateo Santos. Ang dahilan ng pagkawala ng pwesto ni Kuya. Palalait po ito sa inyo. Bakit niyo pa ibibigay ang pagkakataong magtagumpay sa kanya? Magtagumpay? Wala ng pulso si Doña Maria Teresa. Siguradong mamamatay siya. Kung mamatay siya sa atin, para sa atin, malaking gulo yan. Si Mateo Santos, di ba nagmamalaki siyang miracle doctor? Ginamit pa niya ang estudyante ko para umangat. Kaya, itong problema, ibigay natin sa kanya. Sa oras na mamatay si Doña Maria Teresa, ipaparatang natin sa kanya na mahina siya at nagtangkang pumatay ng maharlika. Sa oras na yon, makakaganti na rin ang estudyante ko. Ako po si Mateo Santos. Pagbati, Don Fernando ng Norte. Bakit po ninyo ako pinatawag? Anong utos nyo? Ikaw si Mateo Santos? Narinig kong si Director Jaime Lim ay labis kang pinuri. Sabi niya ay may galing kang magpabuhay. Kaya pinatawag kita para gamutin si Maria Teresa. Sobra po ang papuri nyo. Isa lang po akong payatot na manggagamot. May kaunting alam lang. May pinuno ng pambansang ospital na si Director Jaime Lim dito. Paano ko po magmamalaki? Masyado kang mapagkumbaba, Kuya Mateo. Di lang ang aking alagad, si Dr. Ramon Villanueva ay humahanga sa inyo. Pati na ang mahal na hari ay tinawag kang miracle doctor. Ngayon, ang makapadligdas kay Doña Maria Teresa ay ikaw na lang, miracle doctor? Oh. Pinuri ng kapatid kong hari. Siguradong may ibubuga ka. Mateo Santos. Pag nagamot mo si Doña Maria Teresa, malaki ang pabuya ko. Si Director Jaime Lim, kuro ni Chief Medical Judge Villanueva. Siguradong may patibong siya sa atin. Don Fernando ng Norte, sobra po ang papuri nyo. Ang paggaling sa mahal na hari ay isa lamang pagkakataon. Kulang po ang alam ko, di ko kayang gawain. Naku, Kuya Mateo. Narinig kong sinabi mo na ayaw mong gamutin ang mayayaman. Ngayon, si Doña Maria Teresa ay nasa panganib. At may galing ka, ang paggaling sa kanya ay madali lang. Huwag mo nang itago ang galing mo. Miracle Dr. Santos. Mabait si Doña Maria Teresa.
Huwag na po kayong mag-atubili. Iligtas niyo po siya. Hindi po ganon. Kulang po ang alam ko. Di ko kaya. Mateo Santos, di mo ba kaya? O minamaliit mo ko kaya ayaw mo? Gagawin ko po ang makakaya. “殿下，草民已诊断完毕。”“如何？”“王妃娘娘的脉象顺口脉浮而大，实脉沉而细，此乃阴阳离绝之兆。”“如何？”“回殿下，与老臣的诊断结果如出一辙。”“看来叶神医果然有神通。”“大人，叶长青竟然真的诊出了脉象，这可如何是好？”“慌什么？看诊只不过是入门，看得出不算本事，医得活才叫能耐。”“殿下，草民这就为王妃娘娘开药煎服。”“叶神医确实是医术了得，只可惜王妃娘娘这病最凶险之处不在于看诊，而在于给药。如今王妃娘娘牙关紧闭，医水不进，任你神医开出再好的神方，药送不进去，又有何用？”“就是说呀，要是药能喂进去的话，江大人早就把王妃治好了。”“近3日来，本王试过无数法子绵药，可竟然始终牙关咬紧，药汁都流了出来，半点不得入喉。叶神医，这可如何是好啊？”“谁说这药一定要阻口？”“叶神医，这是何意？”“请殿下准备一间密室，置入数口大锅，草民要将草药蒸煮至沸腾，让药气充盈满屋，再请王妃娘娘褪去外衣，赤身躺于密室之中，以高温蒸汽熏蒸，让药力顺着毛孔渗入经络脏腑，此乃熏蒸药浴之法。”“你个色胆包天的狂徒，竟敢让王妃娘娘宽衣解带，深深露体！这要是传出去，王妃娘娘还活不活的？”“荒唐，实在是荒唐！叶神医虽然医术高超，也不能这样诓骗得当。”“叶长青，本王看你是活腻了，竟敢拿王妃的名节开玩笑！”“若殿下觉得虚无缥缈的名节比性命更重要，那诉草民无能，不能为王妃娘娘医治。”“不好了，王爷，王妃娘娘快没气了！”“静儿，江院士，再想想别的办法。”“殿下，老臣的医术确实是在叶长青之下，实在无能为力。”“叶长青，若是按照你的法子，能否让静儿穿着外衣医治？”“不能，药气本就微弱，隔着衣物，药力根本无法渗透。褪去衣物熏蒸，此乃王妃娘娘唯一的手。”“殿下，既然如此，那唯有请叶长青蒙上双眼，为王妃娘娘医治，还要派几个信任的婢女监督，这样方可保住王妃的清白。”“蒙眼，医者望闻问切，蒙眼如盲人摸象，你这让我师傅怎么治啊？”“好，就按江院士说的办。叶长青，若是你没有业绩，本王拿你试问。”“大人，我看那叶长青气宇盈形的样子，万一瞎猫碰上只耗子，真让他把王妃熏醒的话，
那咱们岂不是？哼，没有万一。大人的意思是，里边熬药的婢女有我安排的内应。可这要是让叶长青察觉出来，咱们可是残害王妃，要出刑的。哼，怕什么？任他叶长青有通天的本事，现在他是蒙着双眼，与瞎子无异。老夫给的药粉无色无味，入水即化，而且融进汤汁里，连渣都不剩。他们怀疑咱们，也找不到证据。大人英明啊！哼。味道不对。各位姑娘，叶某要检查一下药质。这锅药气味醇厚，无异。这药也正常。味道不对。劳烦姑娘取些药汁，叶某要尝一尝。叶太医，你什么意思？是在怀疑我们吗？姐妹们，我们都是王妃娘娘带来的陪嫁丫鬟，怎么可能会害娘娘？这分明就是你自己救不好，把错就归咎我们。就是，叶大夫，你不要血口奔人。叶大夫，你该不会是想让我们当替死鬼吧？姑娘，若是问心无愧，何必如此惊慌？人命关天，此刻王妃娘娘危在旦夕，若是有人暗中动了手脚，王爷怪罪下来，在场所有的人都得陪葬。小环，姐姐，咱们身正不怕影子斜。王妃娘娘与我恩重如山，只要是为了救娘娘，别说让她尝药，就算是让我以身入药，我也在所不辞。叶大夫，你随便查，我们姐妹绝无二心，不怕你怀我。多谢姑娘大意。是我多虑了，药没有问题。看来张言史说的没错，这药粉无色无味，绝对不会被发现。我就说嘛，咱们姐妹中怎么可能会有人谋害王妃娘娘呢？就是啊，叶大夫，可别用了好人，可俺小环都快要被你吓哭了。是我以小人之心夺君子之腹了。叶某给各位姑娘赔个不是。既然药没有问题，那想必是王妃娘娘体质虚弱导致。我得赶紧出去给王爷复命，调整药方。不过我这眼睛蒙着，找出去的路……叶大夫，你蒙着眼睛行动不便，我送你出去吧。有劳小环姑娘了。叶大夫，门到了，我现在就去给你开。劳烦小环姑娘跟叶某走一趟吧。启禀殿下，属下已查明，药粉正是小环带进去。叶长青，这到底是何药？是我知道。
此药名为寒冰散，入水即化，无色无味，虽无毒，但却正好与王妃娘娘的病症相冲。若是发现的不及时，王妃娘娘可就没救了。贱婢，王妃待你不薄，你为何要加害？说，是不是背后受人指使？好你个刁奴！你也是有家有口的人，犯下这种罪孽，你就不替你的家人想一想吗？殿下，奴婢无人指使，都是自己所为。你到底为何要害静儿？因为奴婢嫉妒你，凭什么刚生下来就可以享受荣华富贵？奴婢只能做一个粗使的下贱婢女。岂有此理！把这个贱婢给我拖下去杖毙！不对，姑娘，你说你因为嫉妒而杀人，可寒冰散千金难求，你1个月前只有几两银子的婢女，从何得来的这等奇药？奴婢偷的。偷的？那也就是说，府里有人身上携带了寒冰散。可我查了府里近1个月的病案，并没有哪一个病例需要用到寒冰散，所以会是谁携带此药呢？说，你究竟是从何人身上偷的药？是王爷，他在撒谎，此事必有隐情。殿下，定是这贱婢偷了府里的钱财，拿去买的毒药。对，而且是他亲口承认是自己残害王妃娘娘，如此蛇蝎心肠，应当立刻处死，杀鸡儆猴。王爷，真相未明，不能杀呀！叶大夫，凶手都已经招了，你还在为他辩护？难道你们是同党？你少血口喷人！无论如何，他下毒害妾人已是事实。先把这个贱婢给我拖下去。王爷且慢。静儿，你醒了。小环，你我自小一同长大，情同姐妹。你若是个嫉妒人的性子，我早就死了100次。谁逼了你？说出来，忍功替你做主。小华姑娘，可有人以你至亲之人的性命胁迫？若如此，叶某定然竭尽所能护其周全。叶某定然竭尽所能护其周全。是江元氏指使奴婢干的。娘娘，奴婢也不想害你，可是江元氏抓到了奴婢唯一的弟弟，为了拦场子，奴婢如果不，奴婢的弟弟就会穿上恶毒而死。什么？贱婢！你居然敢血口喷人！江元氏给奴婢寒冰散，说此药无毒，只是性寒，绝对不会伤害娘娘的性命。谁曾想，奴婢罪该万死。叶大夫，请你护奴婢弟弟周全。姑娘，姑娘！小环，你这是何苦？
这是你可以话说。你这个丧尽天良的奴才，居然敢陷害王妃娘娘！殿下，是老臣管教下属无方，居然身边藏了这么一个狼心狗肺的奴才，求殿下治老臣的罪。杨离，你个老不死，想拿我当替死鬼，做梦！殿下，寒冰伞和烂长袍就藏在他的药箱里，一搜便知。那药箱是他的命根，旁人根本过不得手。一派胡言！殿下，千万不要相信这个小人的一面之词啊！给我搜！殿下，你看他为了脱罪，居然构陷老臣。刚才不是说我的药箱里有毒药吗？那现在毒药在哪儿呢？这不可能啊！我明明看见过的。我想起来了，药箱的第一层和第二层中间有暗格，老不死的肯定把毒药藏那儿了。殿下，这2瓶便是寒冰伞和烂长草。你这个丧尽天良的畜生，居然敢陷害老臣！我杀了你！住了！现在证据确凿，来人，给我扒了他的官服，用囚车押至皇城，将今日之事如实上报，请皇兄下旨处刑。不行，你们不能这么对我！我是太医院的院守，当朝的五品大官，你们不能这样对我！燕王，是老臣一时鬼迷心窍，饶老臣一次吧！啊！王妃娘娘，看在老臣这些日子对您悉心照顾，求您开恩吧。叶神医，是我嫉贤妒能，不该陷害你，不该下毒。叶神医，叶神医，王妃娘娘，燕王殿下。若非神医妙手回春，又慧眼识破奸人毒计，妾身早已化为一抔黄土。神医的大恩大德，还请受妾身一拜。娘娘言重了，救死扶伤是草民的本分。叶神医如此医术，若只是在乡野间流没，简直是暴殄天物。本王想请你留在王府，做本王的首席牧人，金银财宝、良田美宅，只要你开口，本王绝不还价。圣上可是许诺我师傅做当朝国师的，这他都给拒绝了，更何况你这幕僚了。摆下。草民多谢殿下的美意，只是这功名利禄并非草民心之所向。草民志在四方，只愿为天下受苦受难的百姓悬壶救世。神医心怀天下苍生，又有如此凶举，实在是令本王骇然。神医志在四方，本王也绝不强留。传本王命令，在燕地为叶神医立下长生功德碑，让燕地世世代代的子民都铭记神医的恩德。
师傅，都说这边城贸易昌盛，热闹繁华，如今一看，怎么是这般模样？老夏，不对，这不是寻常的饥荒，而是染了瘟疫。什么？竟然是瘟疫！这大千的酒淡得跟个水一样。哼，皇子殿下，我看这大钱的酒就像大钱的兵一样软弱无力。狂妄蛮夷，竟敢说我大钱！蒋大人，大辽来时，咱们若是当众发难，传出去对我们大钱声望不利呀。哼！大辽皇子远道而来，与我大钱建交，那朕就祝愿两国止息兵戈，世代交好。大钱皇帝，我大辽有心与你交好，你却公然下毒，暗害我大辽皇子，居心何在？大钱皇帝，你是想与我大辽开战吗？大钱皇帝，我大辽皇子今日要是有个3长2短，我大辽30万铁骑必将踏平大钱，鸡犬不留。上司，陛下，若要杀他，岂会在大庭广众之下进行？我看，分明是你们自导自演，要寻个正大光明的理由与我们大钱开战。我不管是谁动的手，我大辽皇子在你们皇宫出事，这乃是事实。若是不能将我大辽皇子全息全养的送回我大辽，我大辽一个下再说。传令太医院所有太医立刻施救。陛下，这毒十分霸道，真的无能为力啊！哼，大钱医术不过如此。既然救不活我大辽皇子，那就准备迎接我大辽的怒火吧。此乃加斯迷药，服用后会出现七窍流血、脉搏全无的假象，但实际无毒。既然无毒，皇子殿下何故携带此物？本皇子将其藏于药草中，待宴会时寻找时机咬碎，再葬给大钱皇帝。如此，我大辽就有理由开战。皇子殿下，此计虽妙，可大钱如今国力今非昔比，
若借题发挥，强行开战，我大辽恐怕也讨不到什么好处啊！拓跋将军，你多虑了。本皇子早就派去西泽，在大前边城投放了一兵，不出数日，瘟疫便会传遍大前全国。到时候，他们自顾不暇，朝野大乱，内忧外患之下，这大前的江山就是我大辽的囊中之物。哈哈哈哈哈哈哈！好，一群饭桶！我大前养了你们这么多年，如今竟然连个兵都查不出来！哼，这就是大前的艺术，连我大辽的刘毅都不服啊！快马加鞭，去原县将叶恩师请来议制。陛下三思，平安县距离皇城千里之遥，恐怕来不及呀！大前皇帝这是要活活把我大辽皇子拖死吗？今日必须有个交代。传朕旨意，去天牢把前太医使江林给带过来。江林此人医术高超，连大辽都有所耳闻，说不定真能让他看出端倪，坏了皇子的大计。哈哈哈哈哈哈！真是天大的笑话！堂堂大前，居然要从死牢里拉人出来看病！哈！罪臣江林叩见陛下。臣定当竭尽全力医好大辽皇子，以报陛下不杀之恩。江林，你若能将功补过，治好皇子，朕不仅免你死罪，还将你官复原职。罪臣遵旨，万死不辞。罪臣遵旨，万死不辞。脉搏全无，这分明是死人的脉象。可我要是如实说救不了，说不定陛下一怒之下要我当场人头落地。陛下，此毒老臣能解。好，既然能治，便立刻施救。陛下，此毒的解药熬制起来极其繁琐，恳请陛下给罪臣1日的时间准备。此留不得，得找个机会做掉。哼，那便再给你们1日。1日之后，皇子不醒，大辽铁骑必将踏平皇城。这到底是什么鬼兵？短短2日，咱们大半弟兄都倒下了。大哥，这城中的大夫可都来看过，可就是无从下药，只是知道此病传染性极强。照这样下去，不用大辽铁骑踏回来，咱自己就不攻自破了。这该如何是好啊？若是叶先生在此，以他起死回生的本领，定能轻易化解瘟疫，救弟兄们一水火。是啊，哎，大哥，你有没有觉得此病来得特别蹊跷？那大辽使团一进京，咱这就爆发了瘟疫，这会不会是？你的意思是？我怀疑大辽细作混了城中，在暗中下毒。查，将所有可疑之人全部抓来审问。是。有老鼠！师傅，这老鼠眼睛发红啊，肯定携带了异病，我们可千万别被它咬了。别动！啊？可他要干什么？哈哈哈
哈哈哈！我明白了，原来是这样。师傅，您笑什么？毒发之处，7步之内必有解药。半夏，我找到解决瘟疫的法子了。大半夜不睡觉，躲在破庙里鬼鬼祟祟的密谋什么？君爷别误会，我们是大夫，刚已经找到解决瘟疫的办法了。大爷，你们当真找到了救命的法子？大哥，全城的大夫都受到军营治病，外头哪来的什么大夫？我们是外地来的游医。哼，游医！边城如今尸横遍野，外乡人都避之不及。你二人这是道士，肯定没安什么好心，说不定就是大辽派来的寄托。那就是启禀将军，属下抓到2个行踪诡异的人，疑是大辽派来的细作。将军明鉴，草民并非细作，而是外乡来的游方郎中。如今已经找到解决瘟疫的办法了。此话当真？将军不可听信此人胡言乱语。城中名医日夜颠倒，研究数月都未有进展。他一个乡野郎中，来边城不足2日，怎么可能研制出解药？草民也是机缘巧合才寻得破局之法。哦，那你倒是说说此瘟疫怎么治？回将军，只需刮取城墙根背阴处的青苔，熬煮出之后口服，便可化解瘟疫。你不要胡言！青苔是藏污纳垢的秽物，连猪狗都不吃，竟然说能治病！青苔，你可知道欺骗本将军的下场？将军一试便知。大哥，不如找几个病号过来试试效果。将军不可，弟兄们得了疫病，身子本就虚弱，若是再灌下这些脏东西，当场暴毙怎么办？我看他就是大辽派来的细作，故意来害弟兄们的性命的。大辽细作，岂有此理！你竟敢到本将军的军营面前放肆！赵虎，在，还不将贼人拿下？是。赵虎，在，还不将贼人拿下？是。去！哎，将军，你认错人了！放你娘的狗屁！睁大眼睛看看他到底是谁！恩公，自从平安县一别，裴某终于再见到恩公了。什么？原来你们是就像是……裴将军，快请起。看2位如今身披重甲，气度凛然，看来是走上正道了。那日裴某受恩公感化，安顿好我妻婉儿，便带弟兄们下山投了军。如今边关战事频发，裴某奋起杀敌，混了个手价。来人，将这狗东西拖去刑房，撬开他的嘴，看看大辽到底在谋划什么阴谋。赵虎，在，传我军令，全城搜集青苔，熬煮药汁，连夜给军中弟兄和全城百姓分发下去。得令。有的青山在，不怕没柴烧。老夫告辞了。嘿，如今大前医术最高的人已经死在我的刀下，明日大殿之上，我必要皇帝小儿当场吞魏！大哥，好消息啊！叶神爷，大哥，好消息啊！瘟疫已经全部控制住了。将军，细作招了，
细作制造瘟疫，和大辽使团里应外合。等大辽皇子在迎接宴下吃下假死药，再赠给陛下，便一举进攻大前。数马敢，事关重大，还请裴将军借一匹快马，长卿连夜赶往皇城救驾。好。大前皇帝，约定于时辰已到，江陵人呐，哼，这就是你们大前的信约。多拔将军休要狂言，朕已经派人去催了。哼！陛下出事了，属下奉命去寻江院使，结果在后花园的池塘里寻到了江院使的尸体。什么？江院使竟然死了？偏偏在这个时候，此事定有蹊跷。一个大活人怎么会突然死在池塘里？我把小儿，是不是你做的手脚？老东西，你有证据吗？哈哈哈！大前皇宫守卫森严，我一个外臣怎么可能动手？我看是救不活我朝皇子，畏罪自杀。大前皇帝，江陵死了，你们还有人治吗？去给朕看看大辽皇子到底怎么了。陛下，大辽皇子脉搏全无，气息断绝，已然昏逝了。大前杀我皇子，此乃血海深仇。那大辽铁骑此刻已到边境，若不想血流成河，立刻交出大前一起退位，以此平息我大辽怒火。我来治。恩师，您来了。哼，看来大前真是没人了，竟然找个乡野村夫来拖延时间。皇子已死，难不成还能让死人还魂？哼！死人自然是不能还魂，但若是活人装死，可就说不定了。滚开！你个贱民，不配给我大辽皇子看病。谁说他是贱民？叶长青乃朕的恩师，是大前国师。谁说他是贱民？叶长青乃朕的恩师，是大前国师。怎么，拓跋将军是不敢让我大辽国师治病吗？哼，故弄玄虚！陛下，此人并非中毒，而是服了假死药。此等雕虫小技，也敢在我大前面前班门弄斧，我只用3针，便可让他立刻还魂。哼，敢污蔑我大辽皇子！保护恩师！
真的诈尸了！大辽皇子根本没有死，你们这是贼喊捉贼！就算被你识破又能如何？今日大钱还是本皇子的囊中之物。皇帝小儿，我大辽勇士早已化作商贾，潜伏京城多日。如今已秘密封锁皇城，只等大皇子一声令下，大辽密军听令，给本皇子杀进大殿，血洗朝堂，生我这长，你我这亡。听到了，这就是大辽勇士，他随你大前关门的脚步声。进来吧，我的勇士们，进来受赏。末将救驾来迟，还请陛下恕罪。大辽皇子以身为饵，其野心绝不止在朝堂发难。皇城之内恐怕早有他们埋伏的重兵。皇城九门戒备森严，若是大批人马以大辽装饰入城，必会被守军察觉。他们应该做了商贾装扮，借助商人的流动性潜入皇城。正是如此，还请将军立刻点齐精锐，与长卿一起秘密前往皇城。长卿先去皇宫大殿为耶律齐医治，吸引大辽使团和暗探的注意。将军趁此机会将埋伏在皇城内的大辽密军一并拿下。启禀陛下，潜伏在京城内的3000大辽贼子已经全部付诸。哈哈哈！好一个瓮中捉鳖，不愧是朕钦点的守将。不可能！大辽明军因你起身，你怎么可能提前知道我的部署？是你，又是你搞的鬼！你俘获米军又能如何？大前边境，瘟疫已经爆发，不出数日便蔓延整个全境。什么？瘟疫？瘟疫一旦爆发，横尸万里呀！你这个丧心病狂的畜生，竟然用这种下作的手段毁我大秦根基啊！哈哈哈哈哈！全是两脚丫，死不足惜。哈哈，到时候大秦国力必虚，我大辽依然能乘虚直入，这天下终究是我大辽的。你的毒计早已被我破得一干二净。陛下，边城瘟疫已被叶神医彻底拔除，绝不会传出去半步。好，有恩师在，定可保我大秦江山无虞。不可能，皇子竟然败了！殿下，站起来！我大辽勇士绝不会跪拜大秦皇帝。大辽狼子野心，竟然以使臣之名暗算我大秦，是真当我大秦的刀不利吗？来人，我们拖出去，就地正法！住手！杨国交锋，不加来迟，你们不能杀我！哼！大辽勇士，宁战死不苟活！陛下，我认输，我大辽愿意付出称臣，只要你饶我一条命，我大辽愿成为大秦的超公国，每年进贡
牛羊10万头，含血宝宝10万匹，岁岁成城，年年纳贡，绝不反悔。殿下，你在干什么？你是我大辽的雄鹰啊，怎么向大钱摇尾乞怜？陛下，若不费一兵一卒便能让大辽俯首称臣，这条件可以考虑一二。陛下，非我族类，其心必异。今日他能为了活命屈膝下跪，明日就能撕毁盟约，留之必成后患。恩师所言极是，来啊，给我拖出去！不，陛下开恩了，我愿意割出城池。陛下开恩。你个懦夫，不配做我大辽的皇子！哈哈哈哈哈！大辽万岁！来人，把这2具尸首原封不动的送回大辽，告诉大辽国君，犯我大钱者，虽远必诛。吾皇万岁万岁万万岁！陛下神威天降，丢卸任便粉碎了大辽的阴谋，扬我大秦国威。陛下圣明！陛下圣明！平身！若无恩师力挽狂澜，今日大钱早已沦为炼狱。传朕旨意，封叶长青为护国医圣，赐1品紫金蟒袍。陛下的厚爱，长青心领了。可长青只是一介平平无奇的医者，受之有愧。叶神医，你挽救我大钱数千万百姓的性命，这封号您当之无愧。神医心怀天下大义，乃我大秦之福，还请神医受封。请神医受封。陛下于诸位大人们的美意，长青若再推辞，就是不识抬举了。恩师，您终于答应了。不过长青连日奔波，这一身行头实在是有辱大殿威仪。长青恳请受封前先沐浴更衣。来人，领恩师去浴池沐浴更衣。陛下，不好了！医圣留下一封信便消失了。师傅，咱们接下来去哪儿？天下之大，四海为家，苍生在哪儿，我们便去哪儿。